Yo, what's up? Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon, pag-usapan po natin itong mga trending ngayon na balita na lumalangoy-langoy dito sa ating bayan. Number one na rito yung kay Maria Ressa ng Rappler. So ano ba yung balita rito tungkol kay Maria Ressa? Pero bago po ang lahat, baka pwede naman po makalambing. Kung di ka pa po nakasubscribe, papindot naman yung subscribe tsaka yung like. Yun lang po yung medyo palambing lang po ng konti. So, umpisahan na po natin tong kwentuhan natin tungkol dito kay Maria Ressa at kay Banat Bay. Lahat. Ito pong alam nyo ba yung bagong balita? Alam nyo? Kung hindi pa, makinig kayo. Kung alam nyo na, di yung mag left the earth na kayo. Hindi. Naman. Eto nga si Maria Ressa, alam naman po natin, di ba, yung mga kalokohang di umanong pinagagawa niya nung panahon ni PRRD. Isa na nga ho dyan yung di umano, according kay PRRD, siya daw po ay operatiba ng CIA. Okay? At ang kanyang Rappler ay isang pagmamay-ari daw ng mga foreigner, according to the President Rodrigo Roa Duterte. Ngayon, hindi naman po siya doon sinampa ng kaso. Sinampahan po siya ng kaso, dalawa. Actually, marami ho siyang kaso, pero ang pinaka-basic ko, yung una, doon sa negosyante. Okay, na I think as far as I remember, parang libel kasi mali yung binalita about do sa isang negosyante na walang kinaugnayan sa politika. Linawin natin. Yung negosyante na yon, hindi kaibigan yun ng kahit sinong politiko. Hindi po yun politika. Etong pangalawa, tungkol naman sa tax niya. So, yun lang po. Yun na unang sinabi ni Banat Bay. Di ba, siyempre, yung Rappler panayambira kay Pangulong Duterte nung time na yon. So, yung isang negosyante kasi parang inilink nila kay Pangulong Duterte na may kaugnayan yun. So, doon yung negosyante na yun, nag-file siya ng kaso. I think nag-pursue yung kaso na yun pero pinanindigan pa rin ng Rappler na konektado yung kay Pangulong Duterte. So, ngayon itong isa pang kaso na sinampay yung tax evasion naman. So, sa kumpanya hindi nagbabayad ng tamang tax nung panahon ni Pangulong Duterte. Yun yung ikinaso na ngayon i-dismiss. Okay, so ito ang pinag-usapan tungkol po sa kanyang hindi pagbabayad ng tax at ng kanyang grupo din, ng kanyang Rappler. So yun ang nangyari. Pero ngayon, inabsuelto. Sa madaling salita, pinawalang sala. Ito, panoorin natin, no? O, pasok. Ikinatuwa ng Nobel Laureate at Rappler CEO na si... Meron pa silang ganun. Nobel Laureate at Rappler CEO. Talagang no? Siyempre, journalist yan. Natural na talaga sasabihin nila yung Nobel Prize na yan, di ba? Although, sa ibang tao, hindi naman importante yung nakakuha niyang award dahil nga para sa kanila, mali-mali naman kasi ibinalita nung time na si Pangulong Duterte yung nakaupo, 'di ba? Ang dami nilang mga fake news na inilabas tapos nabigyan pa ng Nobel yung mga Nobel Prize na yan na para sa mga ibang Pilipino is questionable dahil paano naging journalist to kung puro mali naman yung ibinabalita, 'di ba? Parang gusto ko magkaroon ng ganyang pangalan Gaward Awardee Banat Bay nakulong dahil sa drone. Ay, parang gano'n ang pangit. Gawad Award America mali. Gawad America Awardee Vlogger Banat Bay nakulong sa Japan dahil nagpalipad ng drone. O, di ba? Ganda na sana Gawad America awardee vlogger Banat Bay. Kasi ang birang buhay. Tapos kasunod nakulong no? Maria Ressa ang pagpapawalang sala sa kanya ng korte sa kasong tax evasion. Inabsuelto ng Pasig City Regional Trial Court Bench 157 si Ressa sa kasong may kinalaman sa VAT return ng Rappler noong 2015. Inilabas ang ruling 8 buwan matapos i-dismiss ng Court of Appeals ang
Grabe. Ano yun yung tungkol sa VAT ng ka-Rappler. Yan daw yung kaso na yun. Yun sa, in other words, tax yung pinag-uusapan dito. Pat pang ibang tax cases, Ay, si Charina Tolentino, ba na ba? Nice to see you kanina sa Red Crab Uptown Mall Beach. Ako yung kumaway ka. Ay, talaga, madam! Ba't di naman kayo lumapit, Madam Charina? Kaganina, kumaway. Nakaalala ko yan si Madam kumaway-kaway. Tinanong ka nga ng tatay ko, sabi, sino yung magandang dilag ngayon? Naman yung tatay ko, gwapito din yun. Katabi ko po yung tatay ko noon, no? Tsaka nandun din si Trooper. Nakita mo si Madam, si Trooper. Oh, grabe pinakain ko ng lemon. Anyway, Madam Charina, sana naman nagpicture tayo. Ay, sayang. Anyway, hi po. laban kay Ressa na isinampa ng BIR at DOJ noong Administrasyong Duterte. Oo. Ayon kay Ressa, ang panalong ito ay patunay raw na nanaig pa rin ang batas at katotohanan. I think what we've seen, the transition from the last administration to this administration, is a lifting of fear. I hope it. Ayan. Puring-puri niya ang administrasyon ni Marcos. Puring-puri niya kasi dismiss. Pero kung ito napatunayan ng korte o sinabi ng guilty, hindi yan ang sasabihin niya sigurado. Ang sasabihin niyan, patay na ang hustisya sa gobyerno, sinisikil yung karapatan niya, lahat, bla 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 bla, lahat sinasabi. Di ba yung nakarangan ni panahon ni Duterte, ang dami niyang sinabi. Andiyan yung killer si Pangulong Duterte, diktador, lahat ng hindi magandang salita, inilabas nila. Di ba? Dahil kinakasuhan sila. Pero na-acquit, biglang, di ba, lahat ang tatamis ng sinasabi na bumalik na raw yung ganito ganyan, buhay pa yung hustisya ng Pilipinas, di ba? Pero di ba, isipin niyo kung baliktad ang hatol dito, ganyan kaya sasabihin yan, di ba? Ikaw nga naman, oo. Hindi mo ba naman pupuriin ang administrasyon ni Marcos kung nakalaya ka doon sa, I mean, kung ikaw ay napawalang sala sa administrasyon ni Marcos, palakbakan! Correct, di ba? Kung dito baliktad ang hatol dito, hindi ganyan sasabihin yan, nag-iiyak yan sigurado. Masaya si ate. Kita mo naman. Kita mo naman ang walang bumabatikos na media ngayon kay Marcos. O, di ba? Totoo naman eh. Meron bang media na bumabati ko sa administrasyon ngayon? Kahit kaliwat kanan na yung pagtaas ng mga bilihin, kaliwat kanan ang smuggling, kaliwat kanan na yung pag-grade ng mga drugs, yung mga kaguluhan ngayon. May umaalma ba? Wala. Di ba? Bakit kaya? Mga Rappler! Eto, may balita nga ako. Balita ko lang naman. Balita ko lang. Ano yung balita mo, Banat Bay? Baka pwede mo naman i-share. Hindi ko naman sinasabing totoo ito. Balita lang. Chismis lang. Meron daw isa doon. Umalis sa Rappler. Oh? Bakit daw umalis, Banat Bay? Kasi dahil siya ay kritiko ng gobyerno, medyo meron silang show cause order. Show cause order. Loob ng kumpanya may show cause order o pinagbabawalan ng may-ari ng Rappler yung empleyado na yon? Ayop. Hindi, wala. Hindi show cause order. Meron silang di umano daw. Hindi ko na lang sasabihin kung sino ito. Baka mamaya. Sabihin mo na. Parang may konting anghang laman yung mga banat mo. Magalit ito at magwala ito. Basta meron nagsabi doon na kesyo meron daw silang parang nung panahon na dinidinig yung mga kaso di umano ni Maria Ressa ay mali. Yung di umano ay sila daw ay sinabi mo ng ceasefire. Wah. Kaya pala tahimik tong Rappler sa sa issue ng mga Marcos. Samantalang dati nung tumatakbo pa lang tong presidente, kumakabakbak, alos araw-araw, kulang nila pati yung pag-utot
ni Bongbong, ibinabalita nila. Ngayon, talagang tahimik yun pala. May ganun pala silang order. Parang ganun. Yun ang sabi, ha? Sabi, ceasefire muna. Kasi pinag-uusapan ng kaso ni Maria Ressa. Ibig sabihin, may kasunduan. At itong tao na ito ay hindi nakatiis kasi anong ceasefire pinagsasabi mo So, umalis na lang siya sa Rappler. Naku po. Hindi nakatiis. Na, siyempre, kating-kati na bumanat ng bumanat, tapos, pinipigilan. So, parang ang lumalabas, dinidiktahan. 'Di ba? Kaya nga ngayon, kita nyo naman, bukang bibig niya. It seems that there is a transition from the past administration to this new administration. Parang bumabalik na daw ang pakinggan nyo ulit. At katotohanan. I think what we've seen, the transition from the last administration to this administration, is a lifting of fear. Sa madaling salita, from the transition from the last administration to this administration is the lifting of fear. Sa madaling salita, dito daw wala nang, itong administrasyon ni Marcos, wala nang katakot-takot. Kasi nga baliktad ang pabor sa kanya yung hatol ng korte. Pero kung hindi po pabor sa kanya yung hatol ng korte, sigurado yan, bakbakan ng todo yan. Sabi, hindi na daw sila natatakot dahil, syempre, friendship na kayo Matatakot ka ba kung friendship na kayo? Kaya nga, ito ang lagi nating sinasabi. Ano ang ating sinasabi Ano yung sinasabi mo, Banat Bay? Sige na, sabihin mo. dito? Ito na po ang tinatawag nating Bagong Pilipinas, bagong muka. Ayan na ho ang to the point na dito sa Bagong Pilipinas, ang tax ay hindi masyadong importante. Naalala niyo yung issue ni Pangulong Marcos sa estate tax. 'Di ba? Nabo-brought out ba uli ngayon? Napag-uusapan ba? Hindi, 'di ba? Ganun na daw kasi ngayon. Kasi gusto mo, ikaw nga naman, sabi nga nila, kung ikaw nga naman bigyan na ng kalayaan, sabi magkaroon. Hindi, ito lang naman, tanong lang naman ito. Okay, tanong Ano yung tanong mo, Banat Bay? Sige, tanong mo. lang naman. Kunwari, ikaw, may kaso ka. Kasi tandaan ninyo, yung alam niyo yung Godfather, 'di ba? Yung sila Al Capone. Kahit nga po yung Escobar. sa Narcos, Escobar. yung yung drug lord. Escobar. Hindi naman siya dinadali sa drugs Lagi silang dinadali through tax. Bakit to tax? Kasi nga po, yung tax, ang hirap po niyan i-deny Yung mga korupsyon, drugs, minsan yung si Escobar, napapalusutan yan nadadali yan, madaling palusutan yan, lalo na kung wala naman sa'yo yung possession. Tsaka siyempre, kung meron kang ganyan, mapapalusutan mo talaga yan. Pero yung tax na sinasabi ni Banat Bay, kaya kasi nakikita. Diba? Siyempre, malaki bahay mo, may mga sasakyan ka. Madaling matitrace yan. Tapos, kunwari, meron mga na-raid, wala naman sa pangalan mo, napapalusutan yan. Pero ang hindi napapalusutan at mahirap palusutan ay ang tax. Kaya diyan nadali ho ang si Al Capone, diyan po nadali ang si Escobar, tax ang dinadali sa kanila. Bakit to? Paano sila nagkakaroon ng possession na sobrang yaman, sobrang dami, tapos yung tax na binabayaran ganito lang. Diba? Diyan ho nadadali. Okay? Sa tax. Ngayon, diyan dapat madadali si Maria Ressa sa tax sa binabayaran ng Rappler. Kasi hindi mo hindi mo madadaya yan. Pero ngayon, mukhang Kasi siyempre nagpapasa ng mga financial statement niya pa nag-renew ng mga permit. So lumalabas doon, naka-itemize kasi yung kita niyan, yung mga property ng hawak nila. So tinataksan sa subject for tax. Siyempre madaling matrace siya kung may iba pa bang property ng hawak yan na hindi na i-declare.
'di ba? Kung magkano yung total income talaga nila. So, lahat yan, natitrace yan. Kaya, doon nga dinadali talaga sa real tax na yan, real property tax na yan. Hindi na ganong kahalaga ang ang tax. Bakit kanyo? Baka masilip pa yung real tax ni ano ni O, di ba? Baka kasi kung hindi to pagbibigyan o hindi ibabalik na rin yung hatol dito kay Rappler Maria Ressa, malamang babakbakan nila. Siyempre, sasabihin nila, kami magbabayad ng tax, tapos yung presidente, hindi. Babakbakan nila yan. Araw-arawin niya, sigurado. Siyempre, dahil nga na-acquit, lalaylo yan. Hindi na nila uungkatin yun. ni Da Junior, baka masilip pa yun, di ba? Yung tax niya na dun sa real estate niya. O baka yung estate tax niya, baka masilip pa. Baka mabalik-balikan pa ng media. Kasi ngayon, parang wala na yun eh. Diba? Noon, talagang grabe issue dyan sa estate tax. Lahat ng media, pinireport yun. Ngayon, wala na. Kanya-kanya na. Bahala na kayo sa tax nyo. Correct naman. Totoo naman, di ba? Simula nung di ba pumutok yan during election. Di ba? Nilabas pa nga ni Isko yan dahil nga may expired na yung validity. Kasi pag hindi mo siningil within 5 years yun, forfeited na yon. So, binrote out ni Isko yun. Ngayon, eto na. Ilang taon na nakakalipas. Ano nang balita sa real estate tax ni Pangulong Marcos? Wala na. Di ba? So, ganun lang parang nangyayari kasi give and take ang ginagawa ng gobyerno ito. Di ba? Patahimikin ko yung kaso mo, patahimikin mo yung kaso ko. Di ba? So, abangan pa natin yung mga susunod na development itong kay Ressa, kung ano bang magiging ano yung kikilos ngayon nito dahil acquitted na siya. So, yun lang po. Maraming salamat po.